Sinisid ng seaman kong amo ang aking perlas ng silangan hanggang sa, ako si Monica, 32 years old, may asawa at 2 anak po ako, Ate Ella. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay aking sariling karanasan. Noon pong college ako at 17 years old, ay may 2 akong masigasig na manliligaw. Si Jerry po, engineering student, at may sinasabi ang pamilya. At both parents niya po ay nasa Amerika at solo siyang anak. At dahil gwapo din naman ito at may pera ay madyo mayabang po, ito kaya hindi ko siya talaga magustuhan. Si Ray naman po yung isa, working student ng tatrabaho bilang waiter sa isang restaurant at nag-aaral ng seaman. Kamamatay lang daw ng tatay niya. At iniwan naman siya ng nanay niya. Wala siyang ibang kamag-anak, solo siya sa buhay. Guwapo si Ray, mabait, magalang at ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya, kaya ito ang pinili ko. Pagkaraan ng aming 3 buwan na relasyon dala ng kapusukan ng kabataan ay may nangyari sa amin. Siya ang nakavirgin sa akin at nagmahalan kami, nangarap ng marami para sa aming kinabukasan at sa aming magiging pamilya. Salamat, love, ang sabi pa sa akin ni Ray habang kapwa kami walang saplot na magkayakap. Salamat din, love. Hinding-hindi ako nagsisi. Na ikaw ang pinili ko, hanggang sa huli ikaw lang ang mamahalin ko. Pangako, love, hanggang sa huli ikaw lang din ang mamahalin ko. Mga pangako namin na akala ko ay forever na. Mag 1 year na ang aming relasyon nang biglang magkaroon ng di-inasang pangyayari. Si Papa ay naaksidente. Ang taxi na minamaneho niya ay parang nayuping lata. At si Papa naman ay tuluyang namputulan ng paa dahil sa aksidente. Konti lang ang pera na nakuha ni Papa at naubos din sa pagpapagamot sa kanya. Dahil doon napilitan ako na huminto sa pag-aaral. 3 linggo, makaraan na maputulan ng paa si Papa. Si Mama naman ang nakulong. Dahil sa kagustuhan ni Mama na mabilhan ng gimot si Papa at mapakain kaming magkakapatid, ay nasangkot si Mama sa pagnanakaw. Nakipagsabwatan siya sa 2 lalaki na taga doon din sa amin sa squatter. Kasabwat si Mama at ninakawan ng kanyang amo. Nahuli yung isa at kasama si Mama sa ikinanta na kasangkot. Dahil sa mga problemang pampamilya, wala halos kaming time na magkita ni Ray. Busy din naman ito sa work at pag-aaral. Noong mga panahong yun naman ay biglang nangulit na naman si Jerry at palaging tumutulong. Siya din ang tumulong para maikuha si Mama ng magaling na abogado at mailakad ang piyansa. Na malaking halaga din at si Jerry ang voluntaryong nagbayad. Nabaon ako sa utang na loob kay Jerry at wala na din akong nagawa. Nang ang hingin nitong kabayaran ay ang katawan ko. Alam kong natuklasan ni Jerry na hindi na ako buo, na nahimik kasi ito pagkatapos ng aming pagniniig. Ihahatid na kita, Monica, bukas ng gabi ay susunduin kita. Naging sunod-sunuran ako kay Jerry dahil siya ang sumusuporta sa family ko. Hindi pa din makakuha ng trabaho si Mama dahil sa pangit niyang record. Kinabukasan, nang sunduin ako ni Jerry ay iniuwi na ako sa bahay nila. 2 kasambahay lang ang kasama niya. Kinausap niya ang parents niya na nasa Amerika. Hindi ko gusto ang mga salita nila sa akin. Inalipusta ng mama niya ang pagkatao ko. At gagamitin ko lang daw ang anak niya. Narinig ko din ang malakas nitong banta na hindi ako pwedeng pakasalan ni Jerry kung hindi ay aalisan ito ng mana. At wala daw kahit na anong makukuha. Huwag ka nang umiyak, Monica, pasensya ka na kay Mama. Alam mo namang solong anak lang ako, kaya sila masyadong protective. Sorry, Jerry, masyado lang masakit ang mga sinabi ng mama mo. Niyakap ako ng mahigpit ni Jerry at tumungo na kami sa silid niya. At buong gabing walang kapaguran niya akong inangkin. Habang nasa ibabaw ko si Jerry, ay ang pinakamamahal kong si Ray ang laman ng puso't isipan ko. Hinayaan ko lang si Jerry na angkinin ang katawan ko, pero hinding-hindi ang puso ko. 1 linggo na ako sa bahay ni Jerry nang makatsyempo ako at nakatawag ako kay Ray. Ray, kalimutan mo na ako. May asawa na ako at nagsasama na KMI ni Jerry. Narinig ko ang hagulgol ni Ray at ang pagmamakaawa niya na iwanan ko na si Jerry at lalayo na lang daw kami. Sinabi ko na lang sa kanya na wag na naming ipilit dahil kasal na ako kay Jerry kahit hindi naman totoo. Mabait at maalga naman si Jerry kahit lagi niyang kaaway ang parents niya sa telepono. Lahat naman ng kailangan ng pamilya ko ay naibibigay ni Jerry. Mahigit 1 month na kami na nagsasama ni Jerry nang mapansin nito ang pagbagsak ng katawan ko. At madalas na masamang pakiramdam ko. Monica, bukas ay sasamahan kita sa doktor. Parang palagi ka na lang nahihilo eh. Baka low blood ka, kailangan nun ng vitamins. Ngunit pagkatapos ng check-up, ay iyon na ang simula ng aking kalbaryo. 8 weeks pregnant na pala ako. Palibhasa ay hindi regular, ang dalaw ko. Kaya di ko naisip na possible akong buntis.
Kanino ang batang yan, Monica? Sabi ni Jerry matapos ako nitong sampalin ng buong lakas. At bumalandra pa sa mahabang sofa sa sala, madami itong masasakit na salitang sinabi sa akin. Gaya ng pukpok daw ako at bayaran. Makilang ulit pang dumapo ang palad niya sa pisngi ko. Dahil sa pagpipilit, ay inamin ko na din sa kanya kung sino ang tatay ng anak ko. At naplitan na din akong sabihin kung saan ito nagwo-work. Sinubukan ko na tawagan ang mobile ni Ray. Pero wala namang sumasagot. Nakailang text din ako. Baka duty ito sa work at bawal gumamit mobile. Inilock ako ni Jerry sa kwarto, kaya hindi na din ako nakalalabas ng bahay. Makaraan ng ilang oras bumalik ito, nakatawang parang demonyo at sa pilitan akong ginamit. Mula noon wala na akong naging balita pa kay Ray. Hindi ako nakakalabas ng bahay nang hindi kasama si Jerry, kahit pag bumibista sa magulang ko. Patuloy ang aking kalbaryo, kahit kabuwanan ko na, ay binubugbog at ginagamit pa din ako ni Jerry. Wala itong pakialam sa bata sa sinapupunan ko, dahil hindi daw naman niya ito kadugo. Naisilang ko naman ang aking anak na lalaki. Hindi ko ito na i-register kay Jerry, dahil ayaw nitong pumayag na gamitin daw ng bastardo ko ang malinis niyang pangalan. Sa pakiusap ko kay Jerry, ay pumayag na din ito. Nakasama ko sa bahay ang baby ko. Basta wag lang matutulog sa silid namin. At hindi din ito pwedeng lumalabox ng silid. Kung nasa bahay siya, kahit papaano naman, ay ikinuha niya ng tagapag-alaga ang anak ko. At hindi din naman pinagdadamutan para sa mga needs nito. Wala pang isang taon ng baby ko ay nabuntis naman ulit ako. Noon ko naranasan ang pagmamahal at pag-aalga ni Jerry ng malamang buntis ulit ako. Regular check-up sa family doctor nila, vitamins, foods, lahat binibili niya para sa needs ko. Upang matiyak na healthy ang pinagbubuntis ko. 3 months ang tiyan ko, nang mag 1-year-old ang panganay ko. Nakiusap ako kay Jerry na maghanda kami pero hindi ito pumayag. Tinawag niya ang mama ko at bigyan ng pera. Ipinadala ang anak ko sa amin sa squatter. Doon na lang daw paghandaan. Total, madami daw dong patay gutom. Kahit anong pakiusap ko, hindi ako nito. Pinayagan na magpunta. Ayaw daw niyang makalanghap ako ng mikrobyo ng squatter at baka makasama sa pagbubuntis ko. Bilang ina ay napakasakit noon sa akin, hindi ko maipaglab ng anak ko. Hanggang sa tuluyan ko nang maisilang ang anak namin ni Jerry na isa ding lalaki. Tuwang-tuwa ito lalo na at kahawig niya ang bata. Maging ang magulang niya sa telepono ay tuwang-tuwa sa bata. Nang umuwi ako galing hospital, ay wala na sa bahay ang panganay ko. Ipinauwi ito ni Jerry sa bahay ng parents ko. Total naman daw walang work ang mama ko, ay ito na lang daw ang mga alaga at sa kanya na ang sweldo para sa yaya. Muli ay wala na naman akong nagawa, kundi ang umiyak. Umaasa ang pamilya ko kay Jerry. Paano ko naman itong susuwayin? Mabilis ang paglipas ng panahon. Ako at ang anak namin ni Jerry ay 7 years old na. Masaganang namumuhay, samantalang ang anak kong si Raymond ay nasa mga magulang ko pa rin. Isang beses isang buwan ay pinapayagan ako ni Jerry na mabisita ito. Basta wag kong isasama ang anak naming si Jerry dahil baka daw magkasakit sa squatter. May tindahan na din si mama na medyo malaki din naman. Mula yun sa mga naiipon ko. Galing kay Jerry. Na hindi naman kalakihan kasi hindi naman ako ang inesgahawak ng pera nito. Malaking tulong din iyon para kina mama. Sa harap naman ng tindahan niya ay may pwesto si Papa, ang gawaan ng sirang payong at tahian ng sapatos. Nag-aaral namang lahat ang 3 kong nakababatang kapatid. Unti-unti ay tinanggap ko na ang sitwasyon ko. Lalo na at hindi na din naman ako sinasaktan ni Jerry. Ang mahalaga ay kasama ko pa din ang anak naming si Jeric. 9 years old na si Jeric. Nang bigla na lang itong hindi umuwi, mula sa eskwela ng sunduin ni Jerry. At gnoon din si Jerry, para akong mababaliw, kakahanap sa anak ko. Ang sabi naman sa eskwelahan ay sinundo ito ng tatay, ilang araw akong naghintay sa bahay. Hindi dumarating ang mag-ama. Nag-report ako sa pulis, pero nang sabihin ko na kasama ng tatay, ay parang hindi na din binigyan ng pansin ang aking reklamo. 2 linggo makaraang mawala ang mag-ama. Ay dumating ang abogado ng pamilya nila na nagsasabi na kailangan ko nang umalis sa bahay at ito ay naibenta na. Ito na din ang nagsabi na nasa Amerika na ang mag-ama. At ikinasal na din si Jerry sa babaeng gusto ng magulang niya para sa niya. Kababata ito ni Jerry na nakabase din daw sa Amerika. Kalahating milyon iyon ang tanging iniwan niya sa akin. Gamitin ko daw panimula sa buhay. Wala akong pakialam kay Jerry o sa pera nito at sa pag-aasawa. Ang tanging habol ko elkyoning ay ang aking anak. Bumalik ako sa amin at sinikap na bumawi sa anak kong si Ramond.
Higit 10 years old na ito, mabuti na lang at mabait ito. Hindi man lang nagtanim ng sama ng loob sa akin at lagi ding nangunguna sa eskwela. Mahirap man ay hinarap ko ang buhay. Tinabi ang kalahating milyon at ang hansp ng trabaho. Hindi ako nakapag-college at nahirapan akong maghanap ng work. Isa pa ay medyo matanda na din ako sa edad na 29. Hanggang sa matanggap naman akong waitress sa dating restaurant na pinagtatrabahuhan ng lalaking una kong mahal si Ray. Nagbabaka sakali lang ako, pero natanggap naman. Mabait sa akin ang matandang may-ari at tinuturuan din ako nitong magluto. Halos 1 year na ako sa kanila nang sabihin sa akin ng amo ko na ipapakilala niya ako sa anak niyang seaman at binata pa daw kababa lang daw nito ng barko. Kahit na sinabi ko na sa kanyang wag na nakakahiya at isa na akong single mom. After 1 week, dumating sa restaurant ang anak ng amo ko pero kami ay kapwa nagkagulatan. Ang anak pala niya ay walang iba kundi si Ray. Ikaw pala ang anak ni Ma'am Divina, Ray? Ang akala ko ba bata ka pa lang? Ay iniwan ka na ng nanay mo. Sorry Monica, kung itinago ko sa'yo ang totoo. Gusto ko lang na tumayo sa sarili kong paa. Kaya kahit nag-aaral ako, ay nagpa-part-time ako dito. Kinagabihan ay naging bisita ako sa mansion nila Ma'am Divina. Natuwa din ito na magkakilala kami at hindi rin daw nito inakala na ako pala ang babaeng matagal nang hinihintay ng anak niya. Nagkaiyakan kami, lalo na nang malaman ni Ray ang pinagdaanan ko. Alam niya daw na may anak kami ni Jerry dahil nakikita niya pag umuuwi daw siya ng bansa. Nakikita niyang madalas ihatid sa eskwela ni Jerry ang anak namin. At ang akala niya ay masaya na ako. At isa lang anak ko, nalaman ko din na binugbog siya dati ni Jerry kasama ang mga tropa nito at nagbisenta na wag nang lalapit sa akin dahil may asawa na ako. Ang Mama Divina naman niya ay iyak ng iyak nang malaman na lumaking kulang sa pagmamahal ang apo niya. Nang gabing iyon, hindi na ako umuwi sa amin. Ang halos 12 years ng aming paghihiwalay ay binawi namin. Magkasama kaming muli sa iisang ni Ray. Binawi namin ang mahabang taon na nasayang. Halos malunod ako sa ligaya ng sisirin ng seaman, ang aking perlas ng silangan. Noon muli kong naranasan ang ligaya ng pag-iisa ng kataon, kapiling ang lalaking tunay kong minamahal. Kinabukasan nagulat ang pamilya ko nang dumating ang mga amo ko. At ipakilala ko bilang lola at daddy ng anak ko na si Raymond, na noon ay higit 11 years old na. Umuwi na kami ng anak ko sa mansion nila Mama Divina. Doon naranasan ng anak ko ang pagmamahal ng tunay na ama at lola. Agad din na nagpakasal kami ni Ray. Inayos na din ang pangalan ng anak ko para ma-register kay Ray. Ang lahat ay naging maayos at masaya. Tinutulungan din ako ni Ray para makuha ang custody ni Jeric. Kahit na nasa Amerika na ito, ay may abogado nang naglalakad para makasama ko rin si Jeric. Ngayon po Ate Ella ay magiging 3 na ang anak ko sa edad na 32 at 7 months preggy na po ako sa baby girl namin ni Ray. Ang akala ko noon ay wala ng pag-asa, wala ng liwanag. Salamat po Ama at sobra pa sa aking mga hiniling ang pinagkaloob mo sa akin. Thanks for sharing my story Ate Ella. Sender Monica.